pagsulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 43:1-4. Ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa iyo, O Jacob, siya na nag-anyo sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo, at sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, at hindi ka tutupukin ng apoy. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Aking ibinigay ang Ehipto bilang pantubo sa iyo, ang Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo. Sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at minamahal kita, nagbibigay ako ng mga tao na pamalit sa iyo at mga bayan na kapalit ng buhay mo. Pagdiligtas sa paraan ng pagtubos. Ipinakilala ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili na tagapagligtas. Ang paraan ng pagliligtas niya ay pagtubos upang ang tinubos ay maging kanya. Ang pangtubos ay ang ibinibigay na kahalili ng tutubusin. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit tayo ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Awit 29:1-4. Mag-ukol kayo sa Panginoon, o mga anak ng makapangyarihan. Mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog, ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kadakilaan. Naging mga anak ng Diyos. Ang mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus ay ipinanganak ng Diyos, kaya't naging mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, ang mga mananampalataya ay naging mga anak ng makapangyarihan. Lagi nating purihin ang Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan, kalakasan at kaluwalhatian. Laging isabibig ang kanyang salita. Lagi nating hingin na tayo ay puspusin niya ng kanyang banal na espiritu. Magsalita tayo sa isa't isa ng mga awit, himno at awiting espiritual. Umawit at gumawa ng himig sa ating puso sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. Roma 6:1-4. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Ang bautismo kay Kristo Jesus.
Ang bautismo kay Kristo Jesus ay paglulubog, ngunit hindi sa tubig. Matapos na kilalanin ni Pedro na si Jesus ang Kristo, ay sinimulan niyang sabihin na siya ay pahihirapan ng mga Hudyo, papatayin at muling bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. Sinabi niya, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagsunod kay Jesus ay paglulubog ng ating buong pagkatao kay Kristo Jesus mismo sa pamamagitan ng pananampalataya na siya ang inialay ng Ama na pagtubos sa ating kasalanan at kanyang muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Ang mananampalataya ay ipinakong kasama ni Kristo. Hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa kanya. Siya ay namumuhay sa laman sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Lucas 3:16 hanggang 18, 21 at 22. Sinabi ni Juan sa kanilang lahat, "Binabautismuhan ko kayo ng tubig. Subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga sandalyas. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan at tipunin ng trigo sa kanyang kamalig. Subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay." Kaya't sa iba pang maraming pangaral ay ipinahayag niya sa mga tao ang mabuting balita. Nang mabautismuhan ang buong bayan, at nang mabautismuhan din si Jesus at siya'y nananalangin, ang langit ay nabuksan. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad sa isang kalapati. May isang tinig na nagmula sa langit, "Ikaw ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Ang salitang mula sa bibig ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at namuhay na totoong tao. Ito ay dahil siya ang isinugo ng Diyos na pantubos sa ating mga kasalanan. Siya ay walang kasalanan, ngunit siya ay nagpabautismo kay Juan dahil noon ay dala niya sa kanyang katawan ang kasalanan ng sanlibutan. Ang paglulubog sa kanya sa tubig ay pahayag na siya ay mamamatay, at ang pag-aahon sa kanya sa tubig ay pahayag na siya ay muling bubuhayin. Nang mabautismuhan na si Jesus, ay bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong tulad sa isang kalapati. At mula sa bibig ng Diyos ay sinabi niya kay Jesus, "Ikaw ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Ibinihis si Kristo. Kay Kristo Jesus, tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo ay mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman
at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.